Magandang hapon mga giliw nating tagapakinig ng Bombo Radio at sa programang Buhay Kristiyano. Mga kaibigan at mga kapatid, muli po ay sama-sama po tayo sa pamamagitan po ng 30 minuto upang talakayin po natin ang mga bagay-bagay patungkol po sa Biblia. Okay? At napakagandang pagkakataon na magiging sa radyo po ay tayo po ay binibiyayaan upang tayo po ay magkasama-sama, hindi lang po sa mga simbahan o kapilya, pati na rin po sa pamamagitan po ng programa. Okay? Sa mga hindi po makapunta sa mga bayan, sa mga syudad upang sila po ay makinig ng salita ng Diyos, naabot na po kayo sa pamamagitan po ng mga radyo. Kaya pagpalain po ng Diyos ang programang ito sapagkat tayo po ay pinahintulutan nila upang makibahagi o makabahagi sa ganitong pag-aaral. Dahil darating po ang panahon, mga kaibigan, wala na po kayong maririnig na salita ng Diyos, maging sa mga kapilya, sa church, sa mga simbahan, maging sa telebisyon o maging sa radyo, sapagkat darating ang araw ipagbabawal na po ito. Kahit po naturingan po tayong Christian country, pag dumating po yung one world government or yung tinatawag po nating Antichrist or 666, bawal na po ang mangaral ng Ebanghelyo. So ngayon po, samantalin po natin, mga kaibigan, ang atin pong ginagawa hindi po pag-e-extend muli ng isa pang religion, kasi talamak na sobra ng mga relihiyon. Ang kailangan po ay pagbabago ng pamumuhay, pagbabago ng ating pamilya, gobyerno, sa pamamagitan po ng pagkikipag-isa natin kay Kristo. Okay po? So pagpalain po kayo ng Diyos, purihin po ang Panginoon. Magandang hapon sa ating lahat, at bago po tayo mag-umpisa, makinig po tayo ng isang magandang awitin. Sabang inka makita ngadat sangwanan di kantina mangitang tangan iti Hinebra tay sukan daytoy ti kapena inka masabat iti kalsada kanyan na pungay ti matana at rasabante ti panagnana kaput siya buken mariwana o gayim ko sayang tagyag mo no perjim lang kaput bisyo mamati ka ken Hesu Kristo ket masakbayang naranyag ko numay ti tiyempot panagsusweldo kakuyog nati barkada na mapanagot time akun kunada uray awan kanen dagiti anak na o gayim ko sayang tabiyag mo no perjim lang gapud bisyo mamati ka ken Hesu Kristo ket masakbayang naranyag ko.
tuloy po tayo mga kaibigan ha. Sa oras na ito, ako po ay magbabahagi sa inyo. Di pagsasaritaan tayo, pagtutungtungan tayo, kahit maalak, mabasa iti Biblia. Kahit nasken nga datayo kahit agkaroon ti pamati, iti sao ni Apo, sakbay tayo nga aklunen nga iti Biblia kahit sao ni Apo. Kahit kung orad ngaluktan iti Biblia, iti Roma, iti surat ni Apostol Pablo kadagiti taga Roma chapter 12 kapitulo 12 iti bersikulo nga 2. Una na iti bersikulo 2 ti Roma 12. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. So, this verse, ang versikulo na ito ay marami pong kapahayagan, mga kapatid ha. Dahil di kaya't ko nga isuro, ibingay kada kayo, nga kunana iti Biblia, do not be conformed of the pattern of this world. Bawat taon, bawat tawin nga aglabas, adda dagiti baro nga makita tayo nga kasla nagrigat nga lisyan iti tunggal maysa nga tao, nga adda dagiti banag nga baro nga makita tayo nga makapirdigayam kakabsat iti pangmati tayo ken panangkita ni Apo Dios kanya tayo akas Kristiyano. So saan amin nga baro nga makita tayo, lalo iti technology kakabsat, ket intay abrasain wenno tangkiliken, okay, like dagiti technology, okay, kunana do not be conformed to the pattern of this world. Iti technology kasla kadagiti cellphone, kasla kadagiti laptop, dagiti electronics gadget na design dagita for the advancement of communication. Iti cellphone na design dayta tano mapapartak iti komunikasyon iti maysa nga tao iti sabali nga lugar. Nga mas usar mo iti cellphone nga komunikasyon tano madangran iti maysa nga tao kakabsat. So hantay kuma nga sumang-ayon ti pattern of this world. Okay? Ano niya di kunana kakabsat? Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Iti cellphone gamgamiton da kadagiti textmate. Okay, nauso di sao nga textmate. Aging gana iti masultay na kadya ka textmate na, aging gana di agkaroonan iti tinatawag na relasyon gapulang iti text. Huwag daw kayong sumang-ayon sa pattern of this world. Although ito'y nangyayari, beware, maging maingat. Kasi po mga kapatid, maraming nasisira ang buhay, lalo na sa mga kababaihan, kadalagahan, o maging sa mga minor age na babae na nasisira sa pattern of this world. Ano yon? Sa pag-advance ng technology. Okay. Ang daming nagiging single parent na babae, edad na 16, nabubuntis dahil sa pattern of this world. Sumasang-ayon sila, parang kinikiliti sila ni Satanas sa pamamagitan ng text na malalambot, mapag-care kunwari. Pero ang mukha nito ay paninira lamang. Okay? Ang isang lalaki na manunuyo sa cellphone, sa text, ay hindi po totoong iyon po ay nagmamahal. Yun po'y hindi totoo sa kanyang sarili, sapagkat ang totoong nagmamahal, mga kaibigan at mga kapatid, ay mapaghintay, mapagtimpi, hindi namemersa, hindi namimilit. Pinihintay niya itong mahinog sa tamang kapanahunan. At alam natin na halos 80 or 90% ang biktima ng pattern of this world. Kaya kunana iti Biblia, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Sinulatan ni Apostol Pablo, mga kaibigan, ang mga Kristiyano sa taga Roma, na darating ang araw, darating ang panahon, yung advancement ng education or technology ay maaring maapektuhan ang kaisipan ng mga murang edad na mga Kristiyano.
Kaya't patnubay at gabay ang dapat maibigay sa mga iyan, sa mga may edad, may karanasan na mga tao. Katulad po namin, lagi po naming pinaalalahanan ang mga magulang na gabayan at patnubayan ang mga anak. Kung maaari, tignan nila ang mga account ng kanilang Facebook ng mga anak nila. Kung maaari, dahil sila pa ay dependent sa inyo, ay pwede ninyong tignan ang mga laman ng cellphone nila. Baka naman sa kaluwagan natin nagplano na pala na ang inyong anak ay sumama sa isang boyfriend at sasabihin niya na kunwari ay mayroon silang tinatawag na field trip. Okay? So minsan wag po tayo masasaktan mga magulang. Madali na po tayong lukuhin ng ating mga anak. Hanggang hindi naman natin sila matitiis kapag sila po ay nasadlak. Pag sila ay nakikita nating umiiyak dahil sila po ay nabiktima ng mga tao na mapagsamantala, hindi natin matitiis. Pero the damage is done. Tapos nasira na po siya. Yung plano mo na siya po ay mabigyan ng mabuti po siyang hinaharap o kaya future, ay sinira ng isang mapagsamantalang tao. Why? Because of the pattern of this world. Bihira ngayon ng lalaki na bago pa kasal yan ay wala siyang naging experience na nakagalaw ng isa pang babae o kaya nakaanak sa ibang babae. Para bang kailangan niya munang manira ng buhay ng isang babae bago siya tuluyan magpakasal at parang sa isip ng mga kalalakihan ngayon ay hindi siya ganap at tunay na lalaki kapag hindi muna niya sinubukan na magkaroon ng relasyon sa isang babae o kaya magkaroon siya ng sexual experience sa isang babae. That is the pattern of this world today. Dapat mga magulang marunong kayong bumasa ng panahon. Ang panahon ngayon halos wala ng sacredness, sanctity ng relationship ng bawat nobyo at nobya. Mga kaibigan, dati ang mga date ay, mga kapatid, kumain lang sa restaurant. Pansinin nyo ngayon, ang tinatawag na date ng kanilang ng magkasintahan, kailangan i-check-in niya sa mga drive-thru hotel o kaya sa mga inn. Dito lang po sa Kawayan, akala natin manginginan lang ang mga drive-in, mahigit 100 ang drive-in. Sa ibig sabihin, kumikita ang mga iyan. Dahil kung hindi kumikita ang mga iyan, mga kaibigan, kung hindi kumikita ang mga drive-in na iyan, sana'y walang magtatayo. Bakit ultimong napakasulok na lugar may nagtatayo? Ibig sabihin, tinatangkilik ng mga tao because this is the pattern of this world. Pattern, ano yun? Huwag kayong makiayon sa nangyayari ito kahit maraming pumupunta dyan. Mga kaibigan, at nalalaman nyo at alam nyo at nakikikwento sa inyo, huwag kayong sumang-ayon, sabi ng Biblia. Be not conformed of this world. Kaya sabi niya, kundi mag-iba na kayo ng isip. Huwag nyong isaulo yung mga bagay na nakita at narinig ninyo na pattern of this world. Mag-iba kayo ng isip. Maliwanag po yun, mga kaibigan at mga kapatid. Papapansin ninyo, marami tayong nagiging experience o nakikita o mga biktima ang katulad ng sinasabi ko na pattern of this world through the technology or cellphone. Ang maganda lang ang talagang nakadesign sana sa cellphone, sa laptop, sa mga electronics gadget na yan for communication, for fast communication with transaction o maging doon sa mga mahal nating buhay sa malayo upang madaling makausap. Pero anong nangyayari? Minsan tayo rin ang may kasalanan ng mga magulang. We bought or we buy cell phones for our children, but we don't know kung saan nila ito ginagamit, mga kaibigan at mga kapatid. Okay? Nagkalat ngayon ang mga mapagsamantala at mabiktima ng mga tao. Bihira ang babae na siyang nang bibiktima sa kalalakihan. Karamihan lalaki, almost of them, ganito ang nagiging sitwasyon. Matandang lalaki na may business mayaman ang kanyang binibiktima, mga babae na mga murang isip, murang edad, mga estudyante. Sa dinami-dami ng mga hotels dito sa Kawayan, doon sila pumupunta. Sa isang banda, estudyante to estudyante magkasintahan, ganon din. Sa murang edad, 18, 17, 18, 19, hindi pa sila nagtatapos ng eskwela, hindi pa sila kasal, in-exercise na nila yung pre-marital sex. Saan sila pumupunta? Sa mga hotels o kaya sa mga drive-thru hotels, yung mga check-in o kaya yung inn o lodge, mga kaibigan.
Anong sabi ni Paul? Pinalalahanan niya. Kasi ang dami rin mga Kristiyano natatangay sa mga ganitong sitwasyon. Kung kayo na nakikinig, na kayo ay naturingang may religion o Kristiyano, paano na yung mga ay natatangay pa rin sa ganitong sitwasyon, nakikiayon sa pattern of this world? Paano na yung mga walang pananampalataya? Paano na yung mga wala pong relasyon sa Panginoon? Di lalong hindi nila iniisip kundi walang pakundangan. Kaya nagkalat ang may sakit ngayon sa ating lugar, sa ating bansa. Ang daming mga kabataan may sakit. Mga estudyante may sakit. Mga kaibigan, pumunta kayo sa mga health center. Sino yung mga ginagamot dyan sa mga may STD yan? Sino? Kabataan, lalaki. Hindi alam ng mga magulang yan. Tinatago nila. So mga kaibigan, sabi po ng Bible, sabi ng Biblia, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Okay? Bakit? Nakakaingit ba ang maagang sexual intercourse? Sa mga nakikinig na mga magulang, patnubayan nyo ang inyong mga anak. Sa mga nakikinig na mga kabataan, mga kaibigan, kapag di ba kayo sumang-ayon, o kaya pag sumang-ayon ba kayo sa pattern of this world na kailangan mo na magkaroon ng premarital sex ay magiging obsolete o kaya laos ka na nilalang dito sa mundo? Wow, baka sabihin ninyo, may mga tao pa ba na matuwid ngayon sa panahon natin, o may mga tao pa ba na malinis bago ikasal? Aba, mayroon pa po. Pero sa sinamang palad, mga kaibigan, sa sinamang palad, mula noong tumuntong ang year 2000 hanggang ngayon, sa dami ng aking mga kinakasal, mayroon pa naman akong kinasal na hindi pa nagalaw. Mga kaibigan, hindi na natin kailangan pang sabihin. Dahil siya mismo ang nagsabi na never na nagkaroon siya ng boyfriend. O kung never na nagkaroon ng boyfriend, sino naman ang gagalaw sa kanya? Ang nakakalungkot, ilang buwan lang na boyfriend, isinuko mo na ang bandilan ng bataan. Aba, that this is the pattern of this world. Ito yung sinasabi ng Biblia, be not conformed to this world. Ang tinatalakay pa lang natin, marami pa tayong tatalakayin po tungkol dyan sa pattern of this world. Yung una ko palang tinatalakay, yung pattern of this world, yung bakit ganito na ang nangyayari. Samantalang noong panahon ng mga magulang natin, mga kaibigan, kung manligaw ang mga tatay natin noon, hindi nakukuha sa isang usapan bago ikasal, at hindi mo pwedeng galawin ang isang babae pag di pa kinakasal. At kapag nanunuyo ka, naniligaw ka, kailangang manuyo. Ano yun? Magsalok ka ng tubig, magsibak ng kahoy, magpastol ng kalabaw. Ito yung pattern ng Israel. Nung nanligaw po si Jacob, mga kaibigan, 7 taon siya nanligaw. Tignan nyo po. Anong ibig nyo sabihin? Wala na ngayon yun kasi bago na tayo ngayon. Kaya kasi nasabi, bago na ngayon. Kaya sabi ng Biblia, huwag kayong umayon. Ang liwanag po yun. May paalaala. Bakit? Alam ni Apostol Pablo na pagdating ng araw, ganitong mangyayari. Aba, kung tatanungin nyo ako, mayroon ba bang mga babae talaga na malinis? O ba, mayroon. Mayroon po yan. Kilala ko yung mga yon. Diba? Mahirap magsalita pero kilala ko. Baka sabihin ninyo wala nang mga babae na malinis bago ikasal. Mayroon din kahit papaano. Bakit? Sila yung laging nababantayan ng kanilang mga future o buhay. Mga magulang, sino ang unang magmamalasakit sa mga anak? Ako ba na nangangaral o kayo na magulang? Kaya nga, pinagsasabihan ko na po kayo. Kung nakikinig po kayo, kung totoo na mahal nyo ang inyong mga anak, at pinapag-aral pa nga ninyo, bakit hindi naman ninyo siya kahit konting sitain na tanungin na may nanliligaw na ba sa kanya, may boyfriend na ba? Minsan nga, may narinig ako, sabi ko nga, sabi niya, may boyfriend na ba yung anak mo, kapatid? Sabi niya, mayroon na ata, pastor. Grabe namang sagot yon. Mayroon na ata. Hindi ba niya alam kung may nanligaw sa anak niya? Di po ba? Mga kaibigan, dapat alamin natin sapagkat ang mga ganitong sitwasyon ay maselan. Yung pakikipagrelasyon sa anak na lalaki at babae sa ibang tao. Kaya malimit kung tinatanong yung mga kabataan na mga uma-attend sa ating church, malimit ko silang pinapangalanan. Pinababayaan na sila halos ng mga magulang. Akala ko ba concern tong mga magulang na ito dahil lahat ng kanilang pangangailangan binibigay.
Kahit di sila mag-ulam, kahit hindi makabili ng damit, mabibigay lang ang tuition fee ng kanyang mga anak. Pero bakit? Hindi man lang niya tinatanong kung may nanliligaw o may boyfriend na sa anak. Sabi niya, wala. Kasi nga, wala pang pumunta sa bahay nila. Kailan pupunta yung sa bahay nila yung lalaking yon? Pag buntis na, at mabuti kung pupunta kung buntis. Dahil ang dami nga na naman akong kinasal, tinakbuhan. I mean, ang dami kong ikakasal sana, pero hindi nakasal dahil tinakbuhan. Ang dami ko namang ikinasal ulit, buntis na po. So, tignan ninyo, kawawa ang mga dihado nga, o kaya laging kawawa ang mga kababaihan. Kahit na may puro kalalakihan yung mga anak mo, gusto mo ba na yung mga anak mong lalaki ay manluko at mambiktima? Di ba hindi rin, mga kaibigan? Hindi po. Kaya sabi ng Biblia, huwag kayong sumang-ayon sa pattern o sa mundong ito, sa takbo. Ang takbo ng mundong ito, mabilis. Ka-textmate ngayon, mamaya, girlfriend, sa susunod na araw, nagtagpo sa mga sumunod pang oras, pumasok sila sa hotel. Kita po ninyo, hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon na magkakilanlan. Paano kung yung babaeng yon ay may sakit? Nahawa yung lalaki. O paano yung babaeng yon malinis? Yung lalaki may sakit. Nahawa yung babae. O kung paano silang dalaway may sakit at nagbunga yung kanilang ginawa. At sinabi ng babae, siya'y buntis. Tatakbo yung lalaki. Bakit sabi niya? Hindi pa ako handa. Nakakalungkot, mga kaibigan. Nagaganap, nangyayari. Maaring nangyari yan sa pamilya nyo, sa buhay nyo. Hindi ko ito sinasadya na mabanggit. Maaring nangyari yan sa mga kamag-anak nyo o sa kapitbahay nyo. Hindi ba totoo? Ito yung takbo ng mundo. Ano yon? Buntisan. Pagkatapos, tatakbuhan. O kaya, pakakasalan man ng alimbawa, pero asahan na yung pangarap ng mga magulang na magtapos ng pag-aaral para naman maitaguyod sana ang kahirapan nila. Kasi majority po ang trabaho ng mga kapatid natin dito sa Isabela o maging dito sa Lambak ng Cagayan ay farmers. Bihira po ang mga may business, yung mga nasa syudad lamang. So majority po ang occupation is farmers. Kaya ang nagsusumigasig na itong mga magulang ay mapag-aral yung mga anak. Itong mga anak naman ay umaayon sila sa pattern of this world. Nagiging parang sosyal sila. Sosyal na wala namang ipagsusosyal. Biro mo, taga-barbaryo. Kunwari pag nag-aaral sa syudad, naninigarilyo, nagsusosyal. Pag umuwi, kunwari napakabait na parang anghel. Pero pag nasa school na o nasa labas, anghel na may sungay. Ganyan po yung mga anak ninyo, mga kaibigan. Bantayan ninyo. Kung ganito ang maging sitwasyon, papag-aralin pong ba? O di ba't bantayan nyo na lang, magtrabaho na lang, kaysa naman hirap na hirap kayo nagbibigay ng matrikula, iba naman ang kanyang ginagawa. O marami akong kilala. Puntahan nyo yung mga anak nyo sa mga boarding house. Kayong mga nagpapaaral, puntahan nyo yung mga anak ninyo. Kunin nyo yung schedule nila. Puntahan ninyo, pumunta kayo mismo diyan sa mga harap ng mga ISU Etiague, ISU Kawayan, sa Lasal Santiago. Pumunta kayo dito sa Olpe. Tingnan nyo, akala mo ang yayaman ng mga batang yan, naninigarilyo. Yung mga iba, mga kaibigan, 1 oras lang ang kanilang bakante. Saan sila nagpupunta? Sa hotel. May hotel nga na nagsabi nito May hotel Na-interview ng isang kapatid dahil nagbibigay sila ng Biblia, mga Gideon na Bible. Tinanong itong mga nagbibigay ng Biblia, ay sulok itong hotel nyo, may pumupunta ba? Ay napakarami po. Sabi nung pinagtanungan, sino naman ang mga customer? Kuwan po, matatandang mga negosyante, tapos sa mga pumapasok dito ay mga estudyante, naka-uniform pa raw. Mga kaibigan, nakakalungkot. Baka isa na sa mga anak nyo yun. Bakit? Lalong-lalo na daw pag malapit na ang exam. Kita nyo? Ibig sabihin, maaaring ginastos nila ang allowance nila dahil nagipit. Hindi sila pwedeng umingi at umuwi sa mga bahay nila. Anong gagawin nila? Marami kasing bugaw dyan sa mga school. Anong ibig sabihin ng mga bugaw, mga kaibigan? Karamihan sa mga may-ari ng boarding house, mayroon silang mga ugnayan sa mga may mga business o may mga matatanda na may kaya na
pag may mga nagigipit, sila po yung pwedeng lapitan at mayroon din naman pong ibibigay itong mga ito. Mga bagay na ito, pattern of this word. Not only in Isabela, all over the country, maging sa Maynila, ganito ang nangyayari. Mga kaibigan, mga kapatid, ito na po yung panahon. Kami po nangangaral, nananawagan. We are concerned with your family. We are concerned with your children. Concern kami sa kanila, concern kami sa inyo. Akala natin ang sasagot sa problema ng ating lugar o ating bansa ang gobyerno. Bakit hindi binabantayan ang mga ganito? Hindi nila kayang bantayan. Ang unang magbabantay sa mga anak, kayo mga magulang. O kaya'y spiritual guidance. Kailangan po nilang makipag-isa kay Lord para mayroon silang kinatatakutan at may banal ang kanilang pamumuhay. Isa lang ang masasabi ko, kapag ang anak nyo ay nakipag-isa kay Kristo at totoo siya naging Kristiyano, hindi niya nga gawin ng mga ganyan. Marunong siyang mamili ng kanyang mga kaibigan. Marunong siyang mamili ng kanyang magiging kasintahan pagdating ng araw. Hindi niya isusugal ang pang-aral niya sa magkaroon agad siya ng maagang boyfriend. Dahil alam niya ang hirap, alam niya rin ang magaganap. Dahil puro nag-i-insist tong lalaki, ang kanyang sinasabi, kung mahal mo ako, patunayan mo. Anong ibig niya sabihin? Patunayan niya makipag-sex. Magkaroon sila ng sexual intercourse, mga kaibigan. Praise the Lord. Patnubayan niyo yung mga anak po ninyong mga kababaihan at kalalakihan. Hindi ako sinasabi that I am perfect, pero ito yung nangyayari. Hindi nasulat ito dahil aksidente. Nasulat ito dahil pwedeng mangyari pagdating ng araw, at ito na ngayon nangyayari. Di ba? Ilan sa mga estudyante ang totoong natapos na hindi nagkaroon ng bad experience sa kanyang pag-aaral? Why? Masyado tayong maluwag, mga magulang. Di natin sila sinisita. Di natin sila sinusubaybayan. Sa mga cellphone, dapat alamin nyo kung sino mga kaibigan, ano yung mga dumarating na text. Kung gabing-gabi na nagte-text pa yung anak mo, hindi mo sinusuway, aywan ko na lang, bukas may gagawin yan na hindi maganda. Okay? Yun po, mga mahal nating mga kababayan. Sabi ng Biblia, huwag kayong umayon. Romans 12 verse 2. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Do not be conformed to the pattern of this world. At sabi niya, mag-iba na kayo at magbago ng isip. Ano sabi niya? Be ye transformed and renew your mind. Matransform, mabago. Sa kalagitnaan ng mga violenteng mga tao, sa kalagitnaan ng mga kabataan na walang pakundangan kung magbisyo at kung gumalaw ay malalaswa, huwag daw kayong makibagay. Ipakita daw ng mga Kristiyano, nakakaiba sila sa mga ibang kabataan. Be transformed. Huwag na nating hintayin na mauna pa ang ating presidente, ang mga senador, congressman, governor, mayors, na sila yung mangunguna sa pagbabago. Hindi natin makikita iyan. Dati, nung dumating si Kristo, akala ng mga tao si Jesus Christ ang magtatatag ng isang mabuting politics. Pero ang sabi ni Lord, hindi dito ang aking kaharian. So nabigo ang mga tao sa pagluklok sa kanya bilang isang hari dahil siya ay matuwid na anak ng Diyos. Pat sabi niya, hindi dito ang aking kaharian. Kaya tao ang magiging leader dito sa lupa. Tayo. Sino pa ang mag-uumpisa? Ang pag-uumpisahan ng kabutihan, ang pag-uumpisahan ng transformation, reformation, ang pag-uumpisahan ng magandang kabuhayan o pagbabago ay mag-uumpisa sa iyo na nakikinig. Sa iyong mga anak. Huwag na nating hintayin na mag-uumpisa sa mga matataas na opisyal. Mabibigo lang tayo. But be ye transformed by the renewing of your mind. Pag na-renew na ang iyong mind, susunod na yung mga iba na marirenew din ang kanilang mind. Kung walang mag-uumpisa, walang susunod sa iyong inumpisahan. Start with you who are listening right now. Sino ka man o anuman ang iyong relihiyon, kailangan nating matransform. Huwag na nating pag-usapan o pagdebatihan ang relihiyon. Mabibigo lang tayo sa totoong reformation. Ang pag-uusapan na lang natin ay ang relasyon sa Diyos, relasyon mo sa Panginoon at sa iyo, at tuluyan ng magbago. Ito ang kailangan ng Diyos. Dahil hindi naman relihiyon ang tatanungin ng Diyos pagdating ng araw. Sapagkat
mas mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa Diyos kaysa sa niyayakap mo ang relasyon na hindi ka naman nagbabago, kapatid. Relationship with God is much better than religion. Take note. Bakit? Sabi ng Biblia, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. A man who is not renewing his mind, he'll never know the will of God. Ang alam lang niya, ritual na religion. Pero pag na-convert ang iyong mind, na-renew ang iyong mind, the pattern of this world, malalaman mo kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay mo. At yun, yung gagawin mo, kapatid. Ang sabi ng Biblia, magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Kanya at talagang ganap, which is perfect. Kita nyo? Wala ngang taong perfect. Pero pag gumawa tayo ng mabuti, God perfected us. So yun po, mga kaibigan, mga kapatid. May mga continuation sa ating pag-aaral. Malalim ito. Marami tayong tatalakayin dyan, kapatid. Okay? So, isang magandang hapon muli sa ating lahat. Alam siguro naman po, may mga natutunan tayo kahit papaano, kahit konti. Sa lahat ng mga nakikinig, hindi po natin intention na tayo manakit. Nagsasabi lang po tayo ng totoo. Hindi po tayo politics. Tayo po'y nangangaral ng Ebanghelyo ng Diyos. Wala tayong kinikilingan. Nasa gitna po tayo. God loves us. Mahal natin ang lahat ng tao. Hindi po tayo nang kukondem. Tayo po'y nagtuturot nangangaral. Kaya mapalad kayo, mga kaibigan, dahil may mga nagsasakripisyo na mangaral para sa atin at hindi niya po tinutulurit ang bawat isa. Okay? Pantay-pantay lang po tayong lahat sa Diyos. For God has no respecter of men. So sa mga kaibigan po natin na patuloy pong nakikinig, pagpalain kayo ng Lord. Sa mga kasama natin, nag-alternate sa atin sa radyong ito, si Pastor Don Castro, si Brother Eli Ordonio, maging ang ating evangelist, si Evangelist Emil Walat. Ito po ang yung kapatid sa radyo na lagi pong na bumabati sa inyo, si Pastor Alex Manepon. Sa mga kaibigan po natin dyan sa radyo, walang iba kundi si Brother Dante Ducosin at Brother Dos Lalata. God bless you all. Pagpalain ng lahat ng mga staff dito sa Bombo Radio. Pray ng Diyos. God bless us. Amen.